Araw-araw, gumagamit ang mga siyentista ng isang buong pader ng mga puting daga. Ngunit ngayon, natuklasan nila na isa sa mga ito ay tila patay na. Kaya kinuha ng babae ang kahon na naglalaman ng puting daga upang suriin ang sitwasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na kakagaitan siya ng puting daga sa kamay. Nagmadali ang babae sa lababo upang linisin ang sugat nang may balik ng kanyang kasamahan ng puting daga sa kulungan nito. Nakita niyang nanginginig ng buong katawan ng babae na parang nakuryente. Nagmadali siyang iyayin ng babae papasok sa elevator upang inatid sa ambulansya para sa paggamot. Huli na ang lahat. Hindi niya napansin na nagising na ang babae. Ang gwardiya sa harap ng vending machine ay walang kamalay-malay. Habang bumibili siya, ang babae lumapit mula sa likuran ng gwardiya at hinalikan siya ng walang sabi-sabi. Nanininig din ang buong katawan ng gwardiya. Di nagtagal, nahawaan ng lahat sa buong base ng hukbong panghimpapawid. Pumunta silang lahat sa laboratorio. Ang kanilang mga galaw ay malinis at mabilis, at ang kanilang pagtutulungan ay napakalinaw. Ang ilan ay gumagamit ng cotton swab upang panasan ang kanilang bibig. Ang iba naman ay inilalagay ang kultura ng dugo sa lalagyan. Mukhang gagamitin nila ang mga kultura ng dugo na ito para sa isang malaking bagay. Matapos gawin ito, pumunta ang babae sa front desk ng base. Hinalikan niya ang bawat matamis na singsing gamit ang kanyang dila at binigyan sila ng pinakamalalim na pagpapala. Ang dahilan kung bakit na ginawa ito ay simple lang. Pinatunayan ng katotohanan na hindi dapat basta-basta kumain ng pagkain ng estranghero. Ang buong base ng mukbang panghimpapawid ay nahawaan at isinara dahil dito. Ngunit si Carol at Yanen sa bar ay walang ugali na manood ng balita. Lumabas ang dalawa at nagsimli ng insenso. Narinig ni Carol ang isang malakas na tunog mula sa likuran niya. May bumangga pala sa isang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nagmadali siyang lumapit upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit nakita niyang nagsimula ng magkaroon ng kakaibang kumbulsyon ng taong ito. Gusto ni Carol na tawagin si Helen upang tingnan. Ngunit nakita niyang bumagsak na si Helen sa lupa. Nanininig din ang buong katawan niya. Madalas akong antukin kapag nag-e-edit ng video kamakailan. Kailangan ko ng isang tasa ng kape para magising. Sakto, napakita ako ng murang platform. Maaari kang bumili ng isang tasa ng milk tea o kape sa halagang 0.9. Kamakailan, umaasa ako sa mga voucher na nakakatipid ng pera mula sa Xianyu. Talagang nakakatipid. Para sa pagkain, inumin, at libangan, inirekomenda ko muna ang Xianyu. Ang Xianyu ay talagang kamangha-mangha nang dumating si Carol sa bar upang humingi ng tulong. Nakita niyang nanininig na ang lahat sa bar. Para itong isang nakamamatay na zombie dance party. Nakita niya ang bartender na may hawak na cellphone. Nagmadali si Carol na agawin ng cellphone upang tumawag ng pulis. Hindi niya inaasahan na malakas pa rin ang zombie bartender. Pinilit ni Carol na agawin ng cellphone. Nang tawagan ni Carol ang pulis, ang narinig niya sa kabilang linya ay busy phone. Ngayon alam na ni Carol na kailangan niya umasa sa sarili niya. Nagmadali siyang tumakbo palabas ng bar. Gumawa siya ng simpleng stretcher gamit ang signboard sa labas. Matapos sinagay si Helen dito, pumunta si Carol sa kotse at handa ng paandarin ito. Nag-isip-isip siya at kinuha pa rin ang alcohol tester. Pula ang ilaw. Huminto. Berde ang ilaw. Yumandar. Pinili ni Carol na buksan ang kotse ng lalaki. Kung mahuli siya, hindi na sariling puntos ang mawawala. Ginawa ni Carol ang lahat ng kanyang makakaya. At sa wakas ay naipasok niya si Helen sa kotse. Agad niyang pinaandar ang kotse at nagmamadaling pumunta sa ospital. Sa daan, nakita ni Carol ang kumikislap na ilaw ng pulis. Ngayon lang naramdaman ni Carol na may mali nang ay parada niya ang kotse sa isang libid na lugar. Nakita niyang may makapal na usok sa buong lungsod. Wala ng oras si Carol para mag-isip pa. Pagdating niya sa ospital, nakita niyang hindi rin maganda ang sitwasyon dito. Sa lobby ng ospital, lahat ng tao ay nahulog din. Sa kakaibang pagkahilo at panininig, kahit tawagin pa ni Carol ang mga doktor, wala silang reaksyon. Pumunta siya sa front desk at nakita niyang nanininig din ng isang ina kasama ang kanyang sanggol. Matapos ilagay ang sanggol, walang magawa si Carol kundi umasa sa sarili niya. Sa pasilyo ng ospital, nakakita siya ng isang mobile stretcher. Buong lakas niyang itinulak ang stretcher palabas ng lobby. Pinilit ni Carol ang sarili niya. At sinabing gagawa siya ng paraan para gumaling si Helen. Nang makabalik si Carol sa kotse, nakita niyang nagising na pala si Helen. Ngunit isang beses lang natawag ni Helen ang pangalan ni Carol. At pagkatapos ay nawalan na siya ng hininga. Walang saysay na ginawa ni Carol ang CPR. Gaano man siya magsikap, hindi na madragising si Helen. Nalulumbay, sumulyap si Carol sa loob ng ospital. Ang tanawin sa loob ay nagpatulala sa kanya. Tila lahat ng tao ay nabuhay muli, ngunit ang kanilang mga kilos ay kakaibang sabay-sabay. Tila hindi nila nakikita si Carol.
At abala sila sa kani-kanilang ginagawa. Wala nang magawa si Carol kundi lumapit at magtanong, "Hoy, ano ba talaga ang nangyari?" Nang makita niyang may gustong maglipat ng bangkay ni Helen, malakas na sumigaw si Carol na bitawan nila ito. "Ano ba talaga ang nangyayari sa inyo? Gusto lang namin tulungan ka, Carol." Ang nangyari kanina ay labis na ikinagulat ni Carol. Ang mga taong ito, matapos silang muling mabuhay, ay kaya pa ring tawagin ang kanyang pangalan. Ano ba talaga ang nangyayari sa mundo? Ito pa ba ang Earth na kinalakihan niya? Ipinagting ni Carol ang kotse sa isang liblib na lugar. Gusto niyang pag-isipan ng mabuti ang problema. Hindi na inasahan na dumating ang mga tao na parang alon. Wala nang magawa si Carol kundi tumakbo pauwi. Pagdating niya sa pintuan ng bahay, naming siya. Nang makita niyang hindi lumitaw ang mga tao, inayla niya si Helen sa pintuan ng bahay. Naghanda siyang buksan ang pinto gamit ang susi. Doon niya nakita na nawala na pala ang susi. Wala nang magawa si Carol kundi subukang basagin ang pinto gamit ang bato. Hindi pa niya ito nagawa ng ilang beses. May susi. Kaya namin ituro ang lokasyon. Huwag kang lumapit. Huwag ka nang lumapit pa sa akin. Hindi namin kayo gustong takutin. Carol, wala kang panganib. Gusto lang talaga namin kayong tulungan. Naaalala mo ba, Abril taong 2016, nakalak ka sa labas noon. Naglagay ka ng ekstrang susi sa ilalim ng paso. Narinig ito ni Carol at inusad ang paso. At doon nga, nakita niya ang susi sa ilalim. Mas lalo lang siyang natakot. Paano nila nalaman na doon nakatago ang susi? Sinabi ni Carol na hindi na kailangan ng tulong ngayon. Ang gusto niya ay umalis na ang mga taong ito. Bigyan niyo kami ng ilang minuto para makalis. Habang bumababa ang boses ng dalawa, napansin ni Carol na bukas ang lahat ng pinto ng kanyang kapitbahay. Pagbabago ng tono. Hinalagad niya si Helen papasok ng bahay. Kinuha ni Carol ang lahat ng unan para haranan ang mga pinto at bintana. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang mga kapitbahay na umalis. Kahit na umalis sila sa kanilang mga sasakyan, ang pagkakaisa ng kanilang pag-alis ay napakakaiba. Habang umaalis ang mga kapitbahay, may isang truck na pumasok. Ang truck na ito ay para kunin ang bangkay ng isang kapitbahay. Ngayon, kailangan ni Carol na malaman kung ano talaga ang nangyayari. Kaya binuksan niya ang TV. Gusto niyang makita kung may balita tungkol dito. Ang bumati kay Carol ay isang static na screen na walang signal. Patuloy na nagpapalit ng channel si Carol. Sa wakas, nakakita siya ng isang channel na gumagana pa. Ang nakita niya sa screen ay agad na nagpahina ng loob ni Carol. Maaari niyo kaming kontakin sa sumusunod na numero ng telepono. Nakita niya na hindi siya makakatakas sa kamay ng mga ito. Nagbuhos si Carol ng alak para kumalma. Pagkatapos ay tinawagan niya ang numero sa TV. Sinabi ng tao sa kabilang linya na wala silang masamang intensyon kay Carol. Ang pagkamatay ni Helen ay isang aksidente lamang. At wala ring panganib ang buhay ni Carol. Ayaw pakinggan ni Carol ang mga walang kwentang sinasabi nila. Direkta niyang tinanong kung bakit sila naging ganito. Invasion ba ito ng mga aliens sa Earth? Kung hindi, paano nila nalaman ang napakaraming impormasyon tungkol sa kanya? Kahit saan nakatago ang ekstrang susi, alam na alam nila. Ipinaliwanag ng lalaki kay Carol. 14 na buwan na ang nakalipas. Nakakita ang observatory ng wireless signal. Matuklasan ito mula sa 600 light years ang layo. Ang signal ay binubuo ng 4 na tono, kumakatawan sa guanine, uracil, adenine, at cytosine. Kalaunan, napatunayan na ito ay isang recipe para sa isang nucleic acid sequence. Ginawa ito ng mga siyentipiko sa laboratorio, at ang epekto nito ay isang mental adhesive. Maaaring itong pagsamanin ng isip ng lahat ng nahawaan. Ibig sabihin, ngayon sa Earth, ang lahat ng tao ay may iisang pag-iisip, ngunit si Carol ay isang exception. Mayroon pang 11 iba pang katulad niya. Huwag kang mag-alala, Carol. Aalamin namin kung ano ang nagpapabukod sa iyo. Bakit kailangan ninyong malaman? Para manutas namin ito. Para makasama ka namin.